Pages. Musika at mga kwento ng pag-ibig kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw, kaagapay! Welcome po sa programang Pages. Ako po si Joe Cabrera Alabastro at syempre lagi nating tampok ang kwentong pag-ibig ng mga mag-asawa at ang mga pinagdaanan nila sa buhay, mga naging pagsubok at kung paanong naging sentro ang Diyos sa kanilang buhay. Lagi po rito highlight yung kapangyarihan ng Diyos na makapag-transform ng buhay ng mga mag-asawa. At sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin ang mag-asawang Kuya Hill at Ate Joanne Manianglung. Sila po ay mula sa Victory Christian Fellowship, Alabang. Magandang araw po. Salamat, Miss Jo, dahil bibihira yung taong nakakabanggit ng apelyido ko ng isang beses. Minsan, madalas dalawa, minsan iba tatlo pa. Yung iba nga hindi ka talaga magawa. Salamat sa inyo dyan. Meron po ba kayong mga gustong batiin? Anyway, Miss Jo, siguro kung may babatiin kami. Siyempre, unang-una yung anak namin na si Alisa, yung kaisa-isang anak namin, at yung asawa niya, si Ken, at yung pinakamamahal namin ako, na si Kali. And siyempre, yung Manianglung family and yung Madula family. And Ate Lay and si Avic. Yan, yung mga super friends ko yan sa Victory. siyempre, lahat po ng pastor sa Victory. Yes. Yan. Ate Mean. Pastor June, yan, leader ko. Taga saan po ang Manianglung family? Pampanga, Miss Jo. Kaya pag may namimit akong Manianglung, Sigurado talaga ka naman mag-anak po, nyo. Sigurado ka mag-anak. Opo. Ganun po. First time ko lang po napakinggan ang inyong surname. Tama po. Okay, so paano po nagsimula ang inyong pag-iibigan? Saan kayo nagkakilala? Ayun. Actually, nagsimula yung pag-iibigan namin. Year 1993, nasa kolehiyo pa ako nun. Estudyante pa. 16 years old. Young, wild and free na kabataan. Si Hill, ganun din. Nag-common friend kami. Doon kami nakita sa Makati ng gabi. Siyempre, gumagala. Hi, Joanne. Hi, John. John, right? Yes, tama. Ang ganda naman ni Joanne. Grabe. First time ko lang siyang makita, pero yung puso ko parang kilalang kilala na siya. Ito na ba yung love at first sight? Buti napadpad kayo dito. Buti nga talaga. At nakilala ko ang isang magandang binibini. Aba, magaling. Magaling magpatawa. Part-time job mo lang ba itong restaurant? Yup. Actually, taga-Lyceum ako. Wow! Small world. Doon din ako nag-aaral eh. Same school pala tayo. Target lock! Doon na nag-start yung pagkakakilala namin sa isa't isa. Actually, nung nakita ko siya. Love at first sight. Yes! So yun, nakita ko siya, then pinangarap ko na makita siya ulit. Hindi ko alam kung paano, kailan. Pero syempre, meron ako kaming common friends. So may idea kung paano. Nalaman ko nga na pareho pala kami yung school. Anong course ninyo pala? Associate in Computer Science. Mm-hmm. Si Ako, Joanne Bachelor of Science in Foreign Service. Ayun. Noong araw yun. Hindi ko alam kung Service. meron pang ganong klase ng course ngayon sa Lyceum. So yung pangarap mo na makita siya ulit, nangyari ba? Oo po, nangyari siya, Miss Jo. Pambihira naman oh. Pagkalakas ng ulan. Kung kailan pa uwi na ako, talagang ngayon pa bumuhos. Ayun na. Ayun. Sa malapit na bubong. Wala akong dalang payong. Tapos, alam niyo yung lakad na parang patakbo. Parang gano'n, kasi nagmamadali ka, umuulan. Tapos may narinig akong tumawag sa akin. Parang kilala ko yung lalaking tumatakbo Si John ba yun? John!
John? May tumatawag sa akin? Si Joan ba yun? Joan? Si Joan nga! At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may ginang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, siya ang panalangin ko. Uy, John! Gusto mo sumukob? Oo naman. Pinapangarap ko nga itong pagkakataon na ito. Aayawan ko pa ba? Uy, tara dito! Sukob ka na! Mababasa ka ng ulan! Naku, salamat Joan ha. Ikaw ang knight in shining armor ko. Ano ka mo? Joke lang. Pero thank you talaga ha. Thank you at nakita kita. Thank you kasi pinasukob mo ako. Wala yun. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. Napakaganda ng araw ko talaga oh. Biro mo, ang ganda ng namamayong sa akin. Ikaw talaga, oo. Takbo ka kasi ng takbo eh. Baka kakumada pa ka kaya pinasukob na kita. Nadapa na nga ako eh. We, talaga? Nadapa na ang puso ko sa iyo, Joan. Puro kakalokohan. Iwan kaya kita dyan. Wag naman. Wag please. Malulungkot ang puso ko. Mababasa ako. O sige, ihahatid kita hanggang sakayan para di ka mabasa. Thank you. Bawi ako sa'yo next time, promise. Uy, ano ka ba? Payong lang to eh. Payong yan. Malaking bagay para sa akin yan. Basta akong bahala sa'yo pag nagkita tayo uli. And sure yan, magkikita tayo uli. Siya ang panalangin ko. Siyempre naman pinangarap ko nga makita siya ulit eh. So, ginawa ko yung pagkakataon. Tapos kwentuhan and the rest is history. Ate Joan, first time mo makita si Kuya Hil? First time ko siyang makita doon sa Makati. Since maraming kami, hindi ko siya masyadong, naalala ko lang yung pangalan niya. Tsaka medyo na-remember ko syempre yung mukha niya. Hindi naman ako physically attracted sa kanya. Although na-remember ko kasi matangkad siya, katanda-tanda naman yung itsura niya because siya, medyo matangkad, maputi. May buhok. Ganyan. May buhok pa siya noon. So, magaling siya magbihis. Nagsabay na kami pa uwi. Tapos, yun, naging constant na yung pagkikita namin. Inalam ko na lahat. Yung relationship namin kasi, masasabi namin na whirlwind romance. Hindi kami nagligawan. Wala kaming courting stage. July, nakita kami. August, naging kami na. Tapos, yun na. Teka, paano kayo naging kayo? Sabi mo, walang formal na ligawan. Paano mo nalaman? Kinis ko siya, Miss Jo. Oo, ganun lang. parang nagyakapan na kami. Miss Jo, kasi that time, wala kasi kaming guidance. Kung ano yung emotion namin, yun na yun. Parang formal na yun, na kasi, syempre, nagkikiss na kayo, nagyayakapan na kayo, so yun na yun. Pero, alam ng parents. Juan, ngayong may boyfriend ka na, hindi ba pwedeng hindi ka ginagabi sa pag-uwi, ha? Nakikita ka ng mga kapatid mo. Hindi yung puro date-date ang iniisip mo. May araw lang na dapat kayong magkikita. Opo, ma. Saka hindi naman po kami laging nagde-date ni John. Tama yan, tandaan mo. Kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral. Yan lang naman ang pwede naming maibigay sa'yo ng tatay mo. Opo, tatandaan ko po. Nga pala, niregla ka na ba? Opo,
Katatapos ko lang po nung isang linggo. Ay, salamat naman. Sinasabi ko na sa iyo, Joanne, ha? Pag-aaral ang unahin, hindi pag-ibig. Opo. Alis na po ako. Papasok pa po ako sa school. So, yung mother ko kasi very mabantay sa akin noon. Kasi panganay ako 5 magkakapatid. Pero nakakawala ako palagi. Ganito yung Miss Jo July, nagkita kami, nagkakilala kami. August, naging kami. September, October, nagkaroon kami, dire-diretsong relationship. Until such time na may nangyari na sa amin. At nalaman namin by November na buntis si Joanne. Nung napansin nung mama niya, tama ba? Gusto nga makwento, nahihirapan ako. Hindi. Bali nung time na nag-progress na yung relationship, nagkaroon na ng premarital sex, so di November, nabuntis na ako. Yung mother ko kasi, syempre, binabantayan niya ako dahil alam niya may boyfriend ako So, nung nalaman niya na, parang wala ka pa. So, sure pa yung nag-push sa akin na, ay ka, papregnancy test kita. So, nagpa-pregnancy test ako, nalaman ko, nabuntis ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo, bata ka. Nagkulang ba kami ng tatay mo sa pagpapaalala, ha? Ma, sorry po. Nagkamali po ako. Nagkamali po kami ni Jonjon. Ito na ang araw na kinakatakutan ko, Joanne! Bakit mo ginawa ito? Bakit? 16 ka pa lang, anak! Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga tao? Sa amin ng mga kamag-anak natin? Na hindi kami nagpalaki ng maayos sa'yo, ha? Napakabata mo pa, anak! Iniisip namin lagi ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ninyong magkakapatid. Pero bakit ganito? Ma! Ano ba na yung pagkukulang namin sa iyo? Lahat ng kailangan ninyo, hanggat maaari binibigay namin para hindi na kayo humanap pa sa labas. Pero ano ito? Joanne! Ma! Nangyari na po. Sorry, Ma. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa ama mo, Joanne. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Wala na po akong magagawa. Mahal ko po yung batang nasa tiyan ko. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pagkakamali ko. Parang nung time na yun, young, wild and free, parang okay lang kami. Parang never kaming nakaramdam ng takot ni Hill. Kulang. Nagkita kami sa bahay ng friend. Doon ko sinabi sa kanya. Tapos, parang doon kasi nag-start na maging, totoo na to. Pero Miss Jo, nung nalaman ko na buntis na si Joanne. Musta bang sweetheart ko? May sasabihin ako sa'yo Ano yun? Alam ko na. Mahal mo na ako, no? Ay. Oo naman, pero Ano? Positive. Ha? Anong Positive. Positive na ako. ibig sabihin? Magiging tatay na ako? Ay, di. Yes! 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 Woo! Magiging tatay na ako! Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya, mahal ko. Ako din. Tuwang-tuwa nga ako nung malaman kong magiging mami na ako I love you, Joanne. I love you too, Jonjon. Masaya siya. Sobra, Miss Sobrang Jo. saya niya. Nung malaman ko magiging tatay na ako. Wala akong nakitang takot sa kanya. Basta happy siya. Tapos nagplano na kami. Kung para sa inyong dalawa, masaya ang buhay, happy na merong baby, excited, may plano, kamusta naman yung reaction ng parents? Ako, parents ko, syempre, hindi nila gusto. Kasi alam nila,
Ano ko sa family namin, parang inisip nila ako yung walang mararating. Happy-go-lucky ako Ang ilan ka pinag-aaral ba ako, sa pero magkakapatid? 5 kami, pang-apat ako. School buko lang ako noon, nagbabayad sila ng tuition ko, pero hindi naman talaga ako nag-aaral. Nung nalaman kong buntis siya, parang, alam yun, nagkaroon ng direction yung buhay ko. Napapakita ko sana na kahit ganito ako, magiging maayos ang pamilya ko. Babe, galit na galit sila sa akin sa bahay. Parang hindi pa nila matanggap yung sitwasyon ko. Hindi naman natin sila masisisi. Well, lalo na sa part ko. Simula pa man, hindi na talaga nila ako iniisip na makakapagtapos na pag-aaral. Happy-go-lucky. Para bang inasahan na nilang mangyayari ito sa akin? Nalulungkot ako sa treatment nila sa akin sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako para sa'yo at para sa baby natin. Pangako kong magiging mabuti akong ama para sa kanya at sa pamilya natin. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang kalagayan niyo, babe. Thank you, babe. Kung magsama na tayo, magdaanan na tayo. Magpapaalam pa tayo. Wag na, baka hindi tayo payagan. Tara na. Tara! Decide kami magtanan. Nagtanan Diba? muna kami. Sa old school, di ba, Miss Jo? Ngayon talagang alam na ng magulang bago ikasal Dati, Kami talagang- nagtanan. Hinanap kami after 2 weeks. Nagpunta kami sa mga side ko, sa lola ko. Hindi nga namin sinabi na nagtanang kami. Ang alam nila, magbabakasyon lang kami. Pero hindi nila alam na nagtanang na kami. Nalaman na lang nung tumawag yung side ko doon sa Pampanga. Tumatawag daw ang mami ko. Mm. So, alam na namin kung ano sasabihin. Ginawa namin, dali-dali kami umalis. Tumakas pa rin kami. Tumakas ulit kami, lumabas Tumakas kami. ulit kami. Ginawa namin, baka pa, kasi bata pa kami, Miss Jo Joanne is 16, ako 19. Hindi ko alam kung ano, siyempre baka mami ako ano sabihin sa amin. So, ginawa namin, naggala muna kami around Pampanga. Nood kami sine, sumakay kami ng kalesa, nagkwentuhan kami, para ready kami pagbalik namin doon Parang sa bahay. pinumpose muna namin yung sarili Oo. namin. Yes, Oo. yes. Tapos pagbalik namin doon sa tita namin, sa mga Ayun lola na. ko, yun na kinonfront na kami. Sasabi ng tito ko, ihahatid na kita sa bahay nyo. Nagpapulis pa yung lolo ko, no? Para kasi nga hinahanap kami. Pero syempre, at the end of the day, parents ko, yun yung gusto nila. Pinursu talaga nila yung na Ikasal maikasal kami. Although medyo complicated yung story na yun, pero pinilit. Nagkaroon kami ng Ng kasal, ceremony, ng kasal. ceremony na kasal na judge yung nandun. So kahit na naging mahirap So kahit na mahirap sa dalawang partido, kayo ay naipakasal at nagsama bilang mag-asawa, kumusta naman po yung first few years of your marriage? Kumusta yung adjustment ng batang mag-asawa? Early years namin nung bagong kasal, pinanganak ang baby, hindi yung money. Kasi nga, sabi nga ni Hil, nasa parents kami, so may mga support kami nakukuha from our parents. Ang nagiging challenge talaga namin, malaking challenge namin, is yung mga ugali namin. Oh, saan ka na naman pupunta? Labas lang ako saglit. Kaarawan nung isa kong barkada dyan sa may pangalawang kanto. Inom lang ng konti. Barkada? Teka, barkada na naman? Sandali lang naman Parang yun. wala kang asawa. Puro barkada na lang lagi mong kabanding? Lagi ka nasa labas. Bakit? Ayaw mo ba ako laging nakikita? Uy, walang ganun. Hindi ganun ha. Saka, sandali lang naman. Hindi ako magtatagal sa labas. Siyempre, kaibigan ko yun. May kaarawan. May pinagsamahan naman kami nun. Mabuti nga sila, pinapakasamahan mo. Yung asawa mo, kahit magdamag na naghihintay sa'yo, wala kang pakialam. Kalalabas mo lang kagabi. Di bale, babawi ako. Sa Sabado. Lalabas tayo Promise ko yan Bahala sa'yo. ka sa buhay mo.
Oo, ganun siya. Ako kasi medyo limited yung friends ko. Although mabarkada din ako dati, pero same lang. Siya sobrang dami. So yun yung medyo naging challenging sa amin kasi outgoing siya. Very sensitive akong tao. And Okay. emotional, sobra. Yun yung naman ang nagiging challenge niya sa akin. Nagkaroon din kami ng challenge nung time na bumukod na kami. Lahat isipin mo na from yung lahat ng billings, yung sa bahay, kuryente, tubig, tapos nagpapalaki kami ng yung kailangan kong i-provide yung family. So financially hindi ganun ka-prepared. Sa kabila po ng kanilang financial concerns, the Lord has continued to provide for them at eventually ay nagkaroon po ng trabaho, no? Si Kuya Hill sa Japan. At meron kayong nakakatuwang karanasan na mag-asawa noong kayo ay may... At kumusta naman ang inyong LDR o ang inyong long distance relationship? Ayun. Ah! Kasi nung time, Miss Jo, na nasa Japan ako, parati ako na-homesick kahit ilang beses na ako nakabiyahe. Masayang-masaya ako, Miss Jo, pag nakakatanggap ako ng sulat galing sa kanya. So, ginagawa ko, pag sumusulat ako sa kanya ng letter, habang sumusulat ako, napapaiyak ako noon. So, yung papel, tumutulo yung luha ko doon. Ginagawa ko, Miss Jo, binibilugan ko pa yung mga luha ko. Wow! Makita niya na doon tumatak yung luha ko. Tapos meron pa kasi sinasabi sa kanya, minsan pag nagtatawag ako sa telepono, Miss na kita, babe. Ikaw at si Alisa. Gusto ko nang umuwi. Sige, uwi ka na bukas. Siyempre, hindi naman pwede yun. Miss ka na rin namin, babe. Kaya lagi ka namin pinagpe-pray na ingatan ka ng Lord dyan. Kapag kumakain ako ng masarap, naaalala ko kayo. Gusto ko nang isama ko kayo sa lahat ng pupuntahan ko rito sa Japan. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Saka may request sana ako sa'yo. Ano yun? Nakikita mo ba ang buwan sa langit? Oo naman. Tumingala ka nga, tignan mo. Okay. Nakatingin ka na ba? Oo naman. Parang hindi ka pa nakatingin sa moon eh. Ano ba? Nangangawit na nga ako eh. Yan, parang nagkita na rin tayo. Nakatitig tayo sa iisang buwan. Ang asawa kong romantiko. I love you, babe. I love you too, babe. minsan nagrereklamo na siya yan. Ang laki na daw ng binabayaran ko sa phone. Kaya minsan tinitiis ko na lang. Kaya minsan pag magawa ko ng letter, emotionally talaga, napapaiyak talaga ako. Si Hill kasi, he is a family man. Love language niya is time. So, gusto niya talaga ng maraming oras na nai-spend sa amin. Kaya, hirap na hirap siya. Kahit na ako, gusto ko siya itulak, sige, mag-abroad ka. Kasi, syempre, finances, pag mananay ka, di ba, gusto mo ganito. Pero siya talaga, yun yung pinatibay niya yung relationship namin through yung love language niya na oras. Kasi yun yung lagi nga binibigay sa amin ng anak ko. Kaya ganun siya ka-emotional pagka malayo siya sa amin. Madrama siya. Hindi ko kayang, Nagiging best actor hindi ko siya. kayang malayo sila. It was really a sacrifice for the whole family. Kagaya rin ng ibang mga OFW na nagsasacrifice yung isang member ng family para matustusan ang pangangailangan. And the Lord honored the desire of the heart of the Manyanglung family dahil eventually tinawag si Kuya Hill for a higher calling, which is yung mag-full-time na sa ministry, sa Victory. And the Lord has blessed them financially, supplying all their needs. At ang pinakamaganda ay magkakasama sila sa Pilipinas. So, sa inyo pong maraming taon na pagsasama, hihingan po namin kayo ng message para po sa isa't isa. Ano po ba ang tawagan ninyo sa isa't isa? Babe. Babe, Babe, ang tawagan namin. Mm-mm. Ay, start na ba? Sino mauna? Ikaw? Ikaw Ano na, ba? syempre. Ako. Ano bang message ko sa'yo? mahina ako sa Nahirapan ganito, Miss ako. Jo. Anyway, Nagpapawisan na ako. babe, I always thank God for you. Kasi, despite of being young noon, na sa pagiging tatay,
sa pagiging asawa. Ginawa mo yung lahat ng every effort talaga. Nag-effort ka talaga to become a better person, a better man, a better father, a better husband. The best way you can. No? Gusto kong maghingi ng sorry sa'yo if sometimes hindi ko na-appreciate yun. But overall, in general, I am thanking God for you. Every single time. Dahil unang-una, sa lahat ng pinagdaanan natin, meron kang itinanim sa amin ni Alisa that is always choose to be happy no matter what the circumstances. Kasi you always make things na napaka-light lang kahit na mabigat ang pangyayari, kahit gaano kasakit yung nangyayari sa buhay natin, lagi kang merong paraan para pasayahin kami ni Alisa, para pangitiin kami, para patawanin. And that's what I appreciate you the most. You are God's best for me. And sabi nga nila, kung mabubuhay ako ulit, pero syempre hindi naman talaga mangyayari na yun. Kaya, ina-nurture ko na yun ngayon habang nandito sa mundong to. Kasi pagdating natin sa langit, hindi na tayo mag-asawa. So, I will always nurture and I will always cherish every single day with you. Thank you for everything. I love you. Mahal na mahal kita. Always remember that. Umiiyak na siya, Miss Jo. Hindi Ako, I will always praise God for giving me such the biggest gift na I could ever receive, which is ikaw, syempre. Salamat, babe, sa lahat ng oras na iginugol mo sa akin, sa pagtsatsaga. Sa lahat ng oras na masaya ako, nandun ka. And more than that, salamat dahil mas nandun ka nung time na nandun ako sa ibaba. Nung time na umiyak tayo kay Lord, nung time na alam ko parang yung time na mag-give up na ako. Pero nandun ka to pack my back, kaya natin to, dalawa tayo. Miss Jo ba? Na-discover talaga si Miss Jo. Grabe, Miss Jo. Pasensya ka na, Miss Jo. Mahina ako sa ganito eh. Sabi nga sa inyo, di ba? Emotional ako nito. Yun lang. Tapusin ko to. Kaya ko to. Paano ba tapusin? Thank you, babe. Basta sa lahat ng time and effort and love na to be with me and this family. I love you. Ay, kasalanan mo to, Jo. Nabuking tuloy ako. Sweet! Jo. Ay, nako. Salamat po sa inyo na pinagpala po kami na marinig po yung blessing po ng Panginoon sa buhay po ninyo. First time ko actually nakapakinig ng kwentong pag-ibig na mag-asawa, tapos maaga silang nag-asawa pero wala silang regrets. It was a beautiful journey altogether. What an encouragement na mapakinggan po na despite the highs and the lows of the marriage, nag-stick po kayo sa isa't isa. At nananatiling maganda si Miss Joanne. Thank you. Mahusay mag-alaga. Papuri sa Diyos na buhay dahil ang inyo pong pag-iibigan ay living testimony ng kabutihan ng Diyos na sa kabila po ng imperfection ng bawat isa ay nanatili na magsama at laging piliin ang bawat isa. God bless you po at marami pong salamat. Ako po yung na-bless lalo sa pakikinig po sa inyong kwentong pag-ibig. Salamat din sa iyo, Kaagapay, for tuning in dito sa programang Pages at salamat din sa ating naging mga talent
na sina Nathaniel Peralta, Absedi Ferrer, at thank you kay Brian De La Cruz for coordinating the interview. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you, stay safe, and have a great day. Associate. Parang wala kang asawa. Puro barkada na lang lagi mong Pambihira naman, oo. Pambihira naman, oo. Ipunin mo yung lakas mo. Hindi mo lang alam kung gaano ako hindi mo lang alam kung gaano ako napasaya. Nagulat ako sa'yo. Parang hindi nila matanggap ang sitwasyon. Ko. Hindi ko nakita. Thank you ulit. Ulit. Si Joan nga! Ay, nadap. Sige.